الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, ako po ay muling magbabahagi ng kaalaman na nawa ang bawat isa sa atin ay kapulutan po ito ng aral. Ito po ay tungkol sa ating iman, kung saan ay may nangyayaring pabago-bago ng katangian, at batid ko po na ito ay alam na ng bawat isa sa atin. Ang ating iman, kung mas kilala natin sa tawag na pananampalataya, ay may likas na katangian ng pagtaas at pagbaba. Ayon sa mga scholar ng Islam, ang iman ay tumataas sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at bumababa naman dahil sa kasalanan. Narito ang ilang mga dahilan ng pagtaas at pagbaba ng ating iman na may dalil o patunay mula sa Quran at Hadith, pati na rin ang fatwa ni Sheikh bin Uthaymin. Paano natin mapapalakas ang ating iman sa araw-araw? Mga kapatid sa pananampalataya, may iba't ibang paraan upang mapalakas ang pananampalataya sa araw-araw. Una, ang pagbabasa ng Quran. Ang Quran ay gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagbibigay liwanag at lakas sa ating pananampalataya. Araw-araw, paglaan ng oras upang magbasa, magmuni-muni at unawain ang mga talata nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin." Katotohanan, ito ay isang patnubay at awa para sa mga mananampalataya. Sa makatuwid mga kapatid, kung ating pagmumuni-munihan ang marangal na Quran, ito ay magsisilbing patnubay sa atin upang malaman ang hinggil sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'arifatullah o mas kilala bilang pagkilala ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala, at bilang awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mas lumalalim ang kaalaman ng isang Muslim tungkol sa Allah, sa kanyang mga pangalan, katangian at kadakilaan, mas lalong lumalago ang kanyang iman. Sinabi pa ng Allah, "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Tunay na ang mga natatakot sa Allah mula sa kanyang mga alipin ay ang mga may kaalaman. Kung gayon mga kapatid sa pananampalataya, papasok tayo sa pagkakaroon ng takot sa Allah, sapagkat yun naman ang sinabi niya, ang mga natatakot sa Allah mula sa kanyang mga alipin ay ang mga may kaalaman, kung saan bukod sa pagpapalakas ng iman ay patuloy tayong makaiwas sa mga gawaing labag sa ating Panginoon, na siya namang dahilan kung bakit bumababa ang ating pananampalataya. Ang isa sa mga dahilan naman ng pagbaba ng ating iman ay ang pagsasawalang bahala sa Quran, kung kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Afala yatadabbaruna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Kaya ba hindi nila pinagninilay-nilayan ng Quran, o may mga kandado ba ang kanilang mga puso? Yan ang sinabi ng Allah. Sa makatuwid, bagamat malinaw na ang Quran ay gabay at patnubay sa sangkatauhan, hindi nila ito pinapahalagahan. Kaya ang pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon ay hindi nagbubunga sa kanilang mga puso. Yun din ang dahilan kung bakit sa kahit ano pa mang kaparaanan ay may mga tao pa rin na nasa kawalan. Yan din ay sinabi ng Allah, "Innal insana lafi khasar." Ikalawang paraan mga kapatid sa pananampalataya ay ang pagdarasal. Ang 5 beses na pagdarasal araw-araw ay paraan upang manatili tayong malapit kay Allah. Sa bawat sujud, hilingin natin sa Kanya na palakasin ang ating pananampalataya. Bukod sa ito ay obligado sa atin gaya ng sinabi ng Allah, "Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Tunay na ang sala ay isang itinakdang tungkulin sa mga mananampalataya sa takdang oras. Ito rin ay naglalayo sa atin mula sa paggawa ng maling gawain at pag-iwas sa masasama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna salata tanha 'anil fakhsha'i wal munkar." Katotohanan, ang sala ay naglalayo sa kahalayan at sa anumang masama. Ikatlong paraan mga kapatid sa pananampalataya ay ang pakikisama sa mga mabubuting tao. Ang pakikisama sa mga mabubuting tao ay isang mahalagang bahagi ng Islam,
sapagkat ang ating mga kasama ay may malaking epekto sa ating pananampalataya at pagkatao. Maraming talata sa Quran at Hadith ang nagpapayo sa atin na piliin ang mabubuting kaibigan at lumayo sa masasamang impluensya. Narito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pakikisama sa mabubuting tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. O kayong sumasampalataya, magkaroon kayo ng takot sa Allah at makisama sa mga matatapat. Ang hadith naman mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pakikisama sa mabubuting tao ay kanyang sinabi sa Sunan Abu Dawud 4,833 at Sunan At-Tirmidhi 2,378. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-rajulu ala din khalilihi walyanzur ahadukum man yukhalil. Ang isang tao ay sumusunod sa relihiyon ng kanyang matalik na kaibigan, kaya't suriin ang bawat isa sa inyo kung sino ang kanyang kaibigan. At ang ikaapat na kaparaanan, mga kapatid sa pananampalataya, ay ang pag-iwas sa mga kasalanan. Ang kasalanan ay nagpapahina ng iman. Ang pagluwa ng pagsisisi ay mahalaga upang muling mapalakas ang pananampalataya. Ang pag-iwas sa kasalanan ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay rin ng maraming babala at gabay tungkol sa pag-iwas sa kasalanan at ang mga gantimpala ng pagsunod sa kanila. Narito ang mga talata mula sa Quran at Hadith tungkol sa pag-iwas sa kasalanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, In tajtanibu kaba'ira wa tunahawna anhu nukaffira ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kung kayo ay umiwas sa malalaking kasalanang ipinagbabawal sa inyo, aming tatakpan ang inyong maliliit na kasalanan at ipapasok kayo sa isang marangal na lugar. At sinabi pa ng Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kaya't sino man ang gumawa ng kabutihan kasing bigat ng isang butil ng alikabok ay makikita niya ito, at sino man ang gumawa ng kasamaan na kasing bigat ng isang butil ng alikabok ay makikita niya rin ito. Sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith Sahih al-Bukhari number 10 at Sahih Muslim number 40. Sinabi ni Propeta Muhammad, Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yahdi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ang isang tunay na Muslim ay siya na hindi nananakit ng kapwa Muslim gamit ang kanyang dila at kamay, at ang isang tunay na muhajir ay ang lumalayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag po natin kalilimutan, mga kapatid sa pananampalataya, na anumang nagawa nating pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sadya man ito o hindi, hayag man ito o lihim, kung tayo ay magbabalik loob sa Allah at magsisikap na iwasan ang mga nakaraang mali nating gawin, tunay na patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kullun bani Adam khata wa khairul qata'in at-tawabun. Ang bawat anak ni Adan ay nagkakasala, at ang pinakamabuti sa mga makasalanan ay ang mga nagsisisi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para naman po sa kaalaman ng lahat, ang may akda po ng usapin ito ay si Bro bin Baidal. Barakallahu fik sa iyo, bro. Nawa ay gantimpalaan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pang kaalaman na maibabahagi mo. Nawa rin na ibilang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mabubuting gawain na mababaon natin sa muling pagbabalik natin sa Kanya. Bago po ang lahat, pakinggan naman po natin ang sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahumullah patungkol sa pagbaba at pagtaas ng ating iman. Si Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahumullah ay nagpaliwanag na ang iman ay isang bagay na nadaragdagan sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah at nababawasan sa pamamagitan ng pagsuway. Ang isang tao na palaging nagdarasal, nag-aayuno, gumagawa ng mabubuting gawain ay makikita ang kanyang iman na lumalago. Ngunit kung siya ay pabaya sa sala, sa paggunita sa Allah
at gumagawa ng kasalanan, tiyak na ang kanyang iman ay bababa. Ito ay mula sa Majmul al-Fatawa wa Rasail bin Uthaymin, Volume 1, page 49 hanggang 50. Laging tandaan mga kapatid sa pananampalataya, ang iman ay hindi permanente sa isang antas. Ito ay lumalago sa pamamagitan ng kaalaman, pagsamba at mabubuting gawain. Ngunit tumihina naman dahil sa kasalanan, kapabayaan at paglayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't dapat natin sikaping palakasin ito sa pamamagitan ng takwa o pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at palagi ang paggawa ng mabuti. Wa aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an wa fi amanillah. لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله